May kakaiba ka bang napapansin sa inyong bahay? No, mayroong kakaiba, mayroong mga kumakatok, yun ang kadalasan mayroong mga gumagalaw-galaw na bagay, tapos wala ka namang nakikitang tao, may naririnig ka, no? Habang kadalasan nangyayari paghating gabi. No, may mga kababayan tayo na naka-experience ng ganyan. Minsan mayroong kumakalabog, no, sa kwarto, mayroong nagsasalita, di ba? May mga naglalaro sa loob ng bahay mo, pero hindi mo nakikita. Bakit nga ba mayroong ganon sa ating pamamahay? Maraming nagtataka at pag ganyan mayroon sa bahay mo, siyempre nakakatakot yan. Kasi hindi yan normal na mangyayari sa loob ng iyong bahay. Sa loob pa ng bahay mismo. May kumakatok sa iyong pintuan, pagbukas mo wala kang makikitang tao. Bakit nga ba mayroong ganyan? Ano ang dahilan, no? Ano ang pulot dulo? Bakit nagkaroon ng ganun ang iyong bahay na mayroon kang paranormal? Tawag niyan, mayroon kang nararamdaman nakakaiba sa iyong bahay. Ang ganda ng bahay mo, ang laki ng bahay mo, pero may mga ganun na nangyayari. Ibig sabihin guys, bukod sa kayo ang nakatira kayo dyan, mayroon pang ibang naninirahan sa iyong bahay. Bakit nagkaganon? Saan sila galing? No? Bakit nandyan sila naninirahan sa inyong bahay? Marami akong nakikita, may mga nagkwento sa akin yan na ganun ang nangyayari sa loob ng kanilang pamamahay. Kung kailan matulog na kayo, madaling araw, saka naman sila, no, gagambalain kayo. Hindi naman tatakutin kayo. Siyempre, dahil hindi tayo sanay sa mga ganyan at may nangyayari nakakaiba sa bahay mo, sa loob ng bahay mo, siyempre, natural, matatakot tayo. Meron na lang biglang umandar yung TV, yung mga electric pan na wala namang gumagalaw, wala namang nagpapaandar. May mga ganun na pangyayari. No? At alam ko, maraming mga kababayan natin na nakakaranas ng ganyan. So kung ikaw, isa ka sa mga nakakaranas, isa ka sa may mga nangyayari sa loob ng bahay nyo, itong video na to ay para sa iyo. Bakit nga ba bakit nga ba may ganyan sa loob ng inyong bahay? So alam nyo guys, no, dito sa mundo, no, bago tayo ginawa ng Diyos ang mga tao, mayroon ng mga nauuna sa atin. Sila yung mga naninirahan sa iyong bahay. Bakit kasama mo sila naninirahan sa iyong bahay, sa loob ng iyong bahay? Ganito yan, no? Tapusin mo ang video na to para malaman mo bakit bakit kasama mo silang naninirahan sa iyong bahay. No? Ganito yan guys. Bumili ka ng lupa para magtayo ka ng bahay. No? Somewhere in this place, no? may naririnig ka na may nagbibinta ng lupa, bumili ka. Kasi nga, matagal ka nang nangungupahan, o di kaya lilipat ka ng ibang tirahan. So, bibili ka ng lupa at magtayo ka ng bahay. Ngayon guys, yung lupa na tinirhan mo, bago ka pa tumira doon, bago mo pa nabili yung lupa na binili mo, nandun na sila naninirahan. Doon sa lupang binili mo. Nandun na sila. Hindi ka pa isinilang, hindi pa ginawa ng Diyos ang tao, nandun na sila sa lupa na yun, naninirahan sila doon. Tapos ngayon, bumili ka ng lupa, no?
ang nabili mo, yung bahay nila, doon, yun ang nabili mo at itinayo mo yung tayo ka ng bahay doon. Ganon yun guys. Ganon yun. So, kaya kasama mo silang naninirahan. Kasi yan sila guys, hindi yan sila aalis. Ang katuwiran ng mga yan, bakit ako aalis sa lugar na to? Kami ang nauuna dito. Kung mayroon mang umalis, kayo ang dapat umalis. Wala pa kayo, bahay na namin to. Kaya habang kayo na nakatira sa bahay mo, kung ano yung ginagawa na ano ka dyan, gano'n din. Kasama mo silang naninirahan sa iyong bahay. Yun nga lang, hindi mo sila nakikita. Gano'n yun guys, no? Nakabili ka ng lupa, yung lupa na nabili mo, nandun na pala nakatira yung mga nilalang na hindi natin nakikita. Tapos tinayuan mo pa ng bahay. Ayun, ang nangyayari, kasama mo na sila ngayon sa loob ng iyong bahay. Ang problema nga lang, kung kailan katulog, kung kailan matutulog na kayo, saka mo sila mararamdaman na mayroong mag-ingay, may mga batang naglalaro sa loob ng kwarto, pag binuksan mo, wala ka namang makikita. So makakaramdam ka ngayon ng takot, pati yung mga anak mo matatakot. Bigla na lang nabuhay yung TV, na wala namang tao. So ganun niya, umandar yung electric fan, nalaglag yung mga may kumakalambag, nagkaroon na lang nagbukas na lang yung tubig ng gripo, bigla na lang umilaw sa CR, wala namang katao-tao. Ganun yung madalas na nararanasan ng iba nating mga kababayan na mayroong mga kasamang nakatira sa kanilang bahay. Ganun yun guys, no? Bumili ka ng lupa na nandun na sila nakatira, tapos tinayuan mo ng bahay. Ang mangyayari, kasama mo na sila ngayon sa loob ng bahay. So, ang gagawin mo, dahil matakot ka, ibenta mo ngayon yung bahay mo. O di kaya i-abandona mo. I-abandona mo yung bahay kasi nga natatakot na kayo. Kasi bukod sa kayo naninirahan dyan, mayroon pang ibang nakatira sa loob sa inyong bahay. Sa looban at sa labas ng bahay. Kasi hindi yan sila alis. Ngayon, ano ang solusyon? No, paano natin sila palalayasin sa ating bahay? So, ang gagawin mo guys, no, is kailangan magpa-blessing ka. Pablisingan mo yung bahay mo. Magdala ka ng pare, no? Pare ha, yung pare sa Katoliko ang papupuntahin nyo na mag-blessing sa inyong bahay. Huwag yung kung ano-anong mga relihiyon dyan. Kasi yung mga yan, no, wala silang ganyan. Paling Katoliko. Kasi sa Katoliko, mayroon silang, may mabibili ka dyan na yung mga panalangin regarding sa pagpapablising ng bahay. Nandun yan, yung mga dasal, yung seremonya, sa pag-blessing ng bahay. Pero sa ibang simbahan, wala silang ganon. Pare, ang kailangan mong mag-blessing sa iyong bahay. Ngayon guys, kailangan mong ano ko to kasi alam ko may mga ibang kababayan tayo dito na dekada na nilang pinoproblema to sa loob ng kanilang pamamahay. Pag-blessing ka ng bahay mo, kailangan mo ng hayop na kulay puti. Hayop na kulay puti. Pagkatapos ng puti, manok man yan, kambing man yan, basta puti. Puti yung balahibo niya. Puti yung kanyang kulay. Kung walang manok na kulay puti, kambing na kulay puti, pwede rin. Baboy na kulay puti. Ay, ganun. Yun, basta hayop siya na kulay puti. Pero para minus gasto, manok na lang na kulay puti.
Pagkatapos ng mag-blessing yung pare, alam to, ito mga pare, ano to, no, alam nila kung ano yung seremonya sa pag-blessing ng bahay. Pero hindi nila alam na kailangan ng backup yan. Ipapaliwanag ko sa inyo, bakit kailangan mo ng hayop na puti. Ganito gagawin nyo. Pag may hayop na manok, pagkatapos ng pag-blessing ng pare, kailangan katayin mo yung manok sa loob mismo ng iyong bahay. Tapos lahat ng mga kasulok-sulukan ng iyong bahay, di ba, siyempre magdudugo yan. Ikalat mo yung dugo sa kwarto, sa CR, sa labas ng bahay, sa sala, sa kung may sikal floor ka, kung may ano ka, ikakalat mo yan doon, yung dugo. Huwag mong sasahur, ikakalat mo yan siya. Kasama yung pare, ikakalat mo yan. Pag ginalat mo na yung dugo ng hayop or manok, no? Pagkatapos doon, wag kang maglilinis sa loob ng iyong bahay. Sa loob ng 3 araw, hayaan mo yung dugo dyan na nagkalat. Sa loob ng iyong bahay, hayaan siya, wag kang magwalis. Basta wag kang, kung may mga dumi dyan sa bahay mo, nadudumihan yung bahay mo, wag kang maglinis sa loob ng 3 araw. 3 araw. Hayaan mo siyang, nandyan lang yung dugo, maapak-apakan mo, hayaan mo siya. No, siyempre yung manok, kung manok man yan, katayin nyo, sayang din. No, ulamin mo ng pare. Sa inyo yan, no? Pero para hindi masayang, ulamin nyo yung manok. Hayaan mo siya sa loob ng 3 araw. After ng 3 araw, saka ka maglinis. Hayaan mo lang yung dugo, matuyo dyan, no, maapakan mo, maupuan mo, hayaan mo yung dugo. Basta sa loob ng 3 araw, wag kang maglilinis. Ngayon, bakit kailangan natin ng hayop na kulay puti? Ganito kasi yan, guys, no? Siyempre, sa pag-blessing mo ng bahay, andun yung paalisin mo sila. Di ba? Paalisin mo sila kasi nandito na kami, nakatira kami dito at ganun ba? Yung palayasin mo sila. Ngayon, ano ba yung connection doon sa manok na puti? Yung manok na puti, yung pinadugo mo sa kanila, yan yung babaunin nila sa pag-alis nila. Para bang parang mga kontraktor, 'di ba, yung mga kontraktor, halimbawa, yung bahay mo, no, may magtayo ng kalsada, tapos yung bahay mo tinamaan sa kalsada. 'Di ba ang gagawin ng gobyerno ay babayaran ka? Babayaran yung bahay mo, yung ganon, para may magagastos ka pag lumipat ka. Ganon yon. Yun ang ibabayad mo sa kanila, yung manok, yung hayop na kulay puti. Yun yung pabaon mo sila, pababaunan mo sila. No, kung sa atin pa, bayaran mo sila ng pera para magtayo sila ng bahay sa ibang lugar. Hindi yung basta-basta mo na lang sila palayasin. Hindi yan nalayas. Kailangan babaunan mo sila. Yun, guys. Kaya kailangan, pag nag-blessing tayo ng ating bahay, kailangan mo ng hayop na puti. Paduguan mo siya. Pag nagpa-blessing kayo sa inyong bahay, wag kayong kumuha ng mga pastor dyan, na kung ano yung mga ibang, anong mga sikta dyan. Kasi wala silang ganon. Buko sa mga simbahang pare lang ng Katoliko, mayroon silang mga libro. Mayroon nakasulat yan. May programa yan sila, no? Yung paano ba yan? Na sinusunod kung paano mga dasal, mga panalangin, yung activity ba sa pag-blessing ng bahay. Ganon yung, guys. Kaya kailangan mayroon kang hayop na kulay puti. Mayroon nga nagpa-blessing Wala man silang makita na guys, no? Wala man silang mahanap na manok na puti. Ginawa nila baboy. Baboy na puti. Ano ginawa nila? Kinatay nila sa loob ng bahay. Yung baboy na puti, sinaksak sa liig.
Kinatay nila, kinalat nila yung dugo sa loob ng kanilang bahay. Sa loob ng 3 araw, ganun. Nagkalat yung dugo sa loob ng bahay nila kasi baboy, ang daming dugo yun eh. Like sa manok, kunti lang naman ang dugo yun. So, yun ang purpose, no? Kung bakit bukod sa mag-blessing ang pare sa iyong bahay, kailangan pa talaga ng hayop na kulay puti. Kung may kambing ka na puti, edi yun, ikalat mo. Pero basta sa loob ng 3 araw, wag kang maglinis. Kahit nadudumihan ka sa mga dugo na nagkakalat, hayaan mo lang. After ng 3 araw, saka ka maglinis. Actually, mayroon pa dapat yung itatanim, mayroon pa yung mga pulong, no, pulong, yung mga ano yan, yung mga pulong na ililibing sa ilalim sa lupa mo para hindi na talaga sila makakabalik. Mayroon yan. Pero siyempre, dahil wala namang pare na nakakaalam yan, swerte kung makatagpo ka ng pare na naniniwala sa mga ganyan, swerte mo. So, ganun yung guys, no? Sana itong video na to ay makakatulong sa mga taong nakakaranas na mayroon silang kasamang naninirahan sa pamamahay nila. Kung ikaw, mayroon kang kapitbahay na nagkikwento sa inyo na nakakaranas sila ng ganito, sabihan mo yung kapitbahay mo, panoorin mo ang video ni Kuya Kernel, baka sakaling makatulong sa iyo, no? Baka sakaling mapapalayas mo yung mga taong, yung mga nilalalang na kasamang naninirahan sa bahay mo, mare, pare. Yun lang guys, no? Maraming salamat sa iyong panunood.